Si Mirai ay isang batang babae na labis na naintriga sa kagandahan. Dahil dito, nagpasyang siyang magpa-opera sa mukha dahil iniisip niyang sobrang pangit siya. Ipinakilala ni Mirai ang kanyang sarili bilang isang batang babae na dati mataba at laging tinutukso ng mga kaklase. Kahit na magbawas siya ng timbang, hindi siya naging masaya. Isang lalaki ang nag-reject sa kanya at sinabi na wala raw ni isang tao na magmamahal sa kanya dahil sa sobrang pangit niya. Dahil dito, nagpunta si Mirai sa isang tulay upang magpakamatay, ngunit isang misteryosong babae ang nagligtas sa kanya. Pinakita ni Mirai ang kanyang mukha na hindi natural at nagpunta sa unang araw ng kanyang pagpasok sa paaralan. Ngunit, tinitigan siya ng mga lalaki dahil sa kakaibang hitsura niya, kaya bumalik ang kanyang mga insecurities. Doon, napansin ni Mirai si Kyushu, isang misteryosong batang lalaki na iniiwan ng kanyang ina noong siya ay bata pa, at pinaniniwalaan niyang patay na ito. Hindi nakipag-usap si Kyushu kay Mirai, ngunit nagsimula silang magkaroon ng isang dance battle upang makilala ang isa't isa. Kahit nahihiya si Mirai sa umpisa, nagsimula siyang sumayaw ng parang si Shakira, at lahat ng tao sa paligid ay nagpalakpakan. Habang binabaybay ang sayaw, si Kyushu ay tinitigan siya ng may pagmamahal. Inamin ni Mirai sa kanyang ina na sa unang pagkakataon, naramdaman niyang masaya siya. Habang naglalakad, tinanong siya ni Kyushu kung gusto ba niyang makipagkita, ngunit nagtatago si Mirai at nakatagpo ng isang lalaki na si Changwoo. Pinilit siya ng lalaki na makipag-isa at tinanong kung nais niya siyang maging kasintahan. Ngunit sinabi ni Mirai na hindi siya kilala at tinangka niyang tumakas mula sa mga braso ni Changwoo. Ngunit naging galit si Changwoo at nilock ang pinto para hindi siya makatakas. Biglang dumating si Kyunzu at binuksan ang pinto, tinamaan si Changwoo sa ulo. Sinabi ni Kyunzu na siya ay dumaan at nais makita kung naghahalikan sila. Walang magawa si Changwoo kundi umalis. Nag-aalala si Yunsu kay Mirai at tinanong siya kung siya ba ang batang babae mula sa dating paaralan kung saan si Kyunzu ang pinakasikat at maraming mga batang babae ang gustong makuha ang katawan nito. Pinagkaitan ni Mirai si Yunsu ng isang kasinungalingan at sinabing hindi dahil ayaw niyang malaman ni Yunsu ang kanyang tunay na pagkatao. Kinabukasan, muling nilapitan si Mirai ni Changwoo at tinanong siya kung gusto ba niyang maging kasintahan. Ngunit, ang pang-abuso ni Changwoo kay Mirai ay naging sobra na, kaya't pinatumba siya ni Kyunzu at tinalo si Changwoo gamit ang mabilis na galaw. Nang magalit si Changwoo at kumuha ng upuan upang hampasin si Kyunzu, pinigilan siya ni Mirai, ngunit naitulak siya ni Changwoo. Nang malapit nang mahulog si Kyunzu, sinakluban siya ni Kyunzu mula sa likod at halos nahawakan ang kanyang puwit. Kaya't ang puso ni Mirai ay napuno ng saya. Pagkatapos, ang mga kaibigan ni Changwoo ay napagpigil sa kanya at si Mirai ay nahihiya na napansin silang lahat, kaya't tumabi siya kay Kyunzu at umalis ng tahimik. Ngunit si Kyunzu ay naiwan upang kunin ang kanyang pagkain at doon niya nakita ang pabangong nahulog mula sa bag ni Mirai. Hindi niya pinansin ang mga ibang batang babae na nagsasabing maganda siya at inabot kay Mirai ang pabango na nagustuhan ni Mirai ng labis. Nagpatuloy si Kyunzu sa pagtatanong kay Mirai kung siya ba ang batang babae mula sa dating paaralan at napilitan si Mirai na aminin ang katotohanan. Sinabi niyang oo. Ngunit, pagkatapos noon umalis si Kyunzu at natakot si Mirai na muling maranasan ang pang-aapi na naranasan niya nung bata pa siya dahil iniisip niyang ipapalaganap ni Kyunzu ang balita tungkol sa kanya sa buong paaralan. Kinabukasan, dumalo si Mirai sa isang salu-salo at patuloy na tinutok ng tingin si Kyunzu sa kanya. Isang magandang babae na nagsasabing kaibigan siya ni Mirai ang nagsiwalat tungkol sa operasyon ni Mirai at pinahiya siya sa harap ng lahat. Gayunpaman, ipinagtanggol siya ni Kyunzu at sinabi na nagkukunwari lamang ang babae bilang mabait, ngunit isa siyang masamang tao. Si Changwoo ay muling nang abuso kay Mirai at tinawag siyang plastic monster. Galit na galit, binangga ni Mirai si Changwoo gamit ang kanyang bag at sinabihan siya ng masasakit na salita. Muling umalis si Mirai na malungkot, ngunit nakatagpo siya ng kasamahan niyang si Goyun, isang batang lalaki mula sa kanyang paaralan na may mabait na ugali. Ngunit nang sinusubukan ni Goyun na ihatid siya pa uwi, nagkaroon ng alitan si Kyunzu at Goyun dahil sa pagmamahal nila kay Mirai. Sa huli, pinili ni Mirai na mag-isa na lang umalis. Kinabukasan, nakaramdam si Mirai na muling tinitingnan siya ng lahat at inaakusahan siya. Ngunit hindi alintana kay Kyunzu kung anong sasabihin ng iba, kaya't nilapitan siya nito.
Tinanong siya ni Kyunzu kung bakit siya nagpa-opera sa mukha at nagkwento si Mirai na noon siya ay sobrang pangit at gusto niyang maging kasing ganda ng mga kaibigan niya. Ngunit sinabi ni Kyunzu na hindi niya maintindihan ito at hindi dapat suriin ang isang tao base sa kanilang kagandahan. Ang dapat paguhin ay ang kanyang hindi tiyak na pananaw sa sarili. Matapos noon, pinilit ni Changwoo ang kanyang kapangyarihan upang mangbuli ng mga bagong estudyante, kabilang na si Mirai, at pinanggit ang pang-aabuso kay Mirai. Pinulot siya ni Kyunzu at pinatumba ang kalaban, tinalo siya at pinagahampas. Pagkatapos ng lahat ng ito, dumating si Mirai sa bahay at iniiwasan niyang sabihin ang totoo sa kanyang ina. Ngunit naramdaman ng kanyang ina na may nangyaring masama sa kanya at niyakap siya upang magbigay ng lakas at aliw. Hiniling ni Kyunzu na magkasama silang kumain at tinanong ni Mirai kung bakit ang isang gwapong lalaki tulad ni Kyunzu ay tumitingin sa isang batang babae na katulad niyang pangit. Ngunit sinabi ni Kyunzu na maganda siya at ang kagandahan ay pangalawa lamang. Sa klase ng kimika, nasaktan si Mirai sa kanyang daliri at nag-alala si Kyunzu para sa kanya. Ngunit si Go-yun ang nag-alaga sa kanyang daliri at nagpasiko kay Kyunzu ng pagkainggit. Ngunit si Soa, na may sama ng loob kay Mirai, ay nagkunwaring nasaktan din para lang makuha ang atensyon ni Go-yun. Nang tatahakin ni Mirai ang isang salamin, sumigaw si Kyunzu upang pigilan siya na masaktan, ngunit si Go-yun ang humawak sa kanyang braso. Nakaramdam ng selos si Kyunzu dahil gusto niyang siya ang makahawak at maramdaman ng balat ni Mirai. Pagkatapos, natuklasan ni Soa na linisin ni Kyunzu ang lahat ng kalat na iniwan ng iba, ngunit sinabi ni Kyunzu na hindi niya ito ginawa para kay Soa, kundi para kay Mirai. Nagpunta si Mirai sa isang event tungkol sa pabango dahil pangarap niyang maging isang perfumer. Dahil noong bata siya, sinabi sa kanya na ang kagandahan ng isang pabango ay hindi nakasalalay sa hitsura, kundi sa amoy. Doon, nakilala ni Mirai ang ina ni Kyunzu, na bumalik sa lungsod nang hindi alam ni Kyunzu at nagustuhan nila ang isa't isa. Inimbitahan siya ng ina ni Kyunzu na mag-inom at doon nalaman ni Mirai na siya ang babae na nagligtas sa kanya noong tumalon siya sa tulay. Sinabi ng ina ni Kyunzu na ang kagandahan ay hindi mahalaga at dahil doon, hindi siya tumalon mula sa tulay. Ngunit ngayon na siya ay nagpa-opera sa mukha, pakiramdam niya ay tinraidoran siya ng kanyang sarili. Pagkatapos, dumating si Kyunzu at nang makita ang ina, biglang uminit ang kanyang puso. Nagalit siya kay Mirai dahil hindi pa siya nakikipag-ayos sa kanyang ina. Naalala ni Kyunzu na naging baliw ang kanyang ina at nakita niya kung paano dinala siya ng kanyang ama mula sa bahay sa gitna ng sigawan. Ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng sugat sa kanyang puso na nagpaalala sa kanya araw-araw. Dahil dito, nagkaroon siya ng matinding kawalan ng tiwala sa ibang tao. Sa klase, hindi siya tumingin kay Mirai at ito ay nagdulot ng sakit sa kanyang puso. Ngunit ang pagmamahal ni Mirai sa kanya ay malalim, kaya nagdesisyon siyang umupo sa tabi ni Kyunzu na nagdulot ng mga sismis tungkol sa kanila. Sinabi ni Kyunzu kay Mirai na huwag ipagsabi ang tungkol sa kanyang ina sa ibang tao at siniguro ni Mirai na hindi niya ito gagawin. Ngunit sinabi ni Kyunzu na galit siya sa mga tao na hindi tumutupad sa kanilang mga pangako. Dahil dito, nagkasagutan sila at sinabi ni Mirai na ayaw niya sa mga tao na hindi nagtitiwala sa iba. Makikita na nagkakaroon sila ng mga alitan, ngunit habang lumalala ang kanilang pagtatalo, mas lalong tumitindi ang kanilang pagmamahal sa isa-isa. Maya-maya, nilapitan ni Soa si Kyunzu at tinangka niyang magsimula ng pang-akit, ngunit mabilis siyang tinanggihan ni Kyunzu, kasing bilis ng pagtanggi ko sa isang plato ng spinach. Samantala, napansin ni Mirai na may isang lalaki na sumusunod sa kanila. Nahabol ni Mirai ang lalaki at tinala siya sa istasyon ng pulis. Ngunit natuklasan nilang siya ay isang bata lang na dumaan doon. Sinabi ni Mirai na ilang araw na niyang nararamdaman na sinusundan siya at naramdaman niyang siya ay nasa panganib. Kaya nagpasya si Kyunzu na protektahan siya at inimbitahan siya sa isang date. Dito, ibinahagi ni Kyunzu ang buong katotohanan tungkol sa kanyang ina at kung paano siya naapektuhan ng mga nangyari noong bata pa siya. Sinabi ni Mirai na nainis din siya sa kanyang ama dahil hindi siya sang-ayon sa kanyang pagpapagawa ng operasyon sa mukha. Ngunit, nahanap niya ang paraan upang magpatawad at malampasan iyon. Pinaalahanan niya si Kyunzu na may malaking puso siya, ngunit kailangan niya magpatawad sa kanyang ina dahil balang araw ay magsisisi sila. Nang matapos ang pag-uusap, nagsimula silang mag-usap tungkol sa isang insidente sa bus.
kung saan pinagtawanan siya ni Kyunzu at hanggang ngayon ay nasasaktan pa siya. Pero sinabi ni Kyunzu na hindi siya tumawa upang pagtawanan siya, kundi dahil sa kasiyahan niyang makita ang mga galaw ng kanyang mga paa habang sumasayaw si Mirai. Ngunit nang mag-isa si Mirai at nakaramdam ng kasiyahan, nilasing siya ng sobrang saya at dahil hindi siya makalakad ng maayos, tinulungan siya ni Kyunzu at dahan-dahang iniiwas siya mula sa mga sasakyan. Habang binabaybay nila ang kalsada, naramdaman ni Kyunzu ang matinding init sa kanyang mga labi at tila gusto niyang halikan si Mirai. Sinabi ni Kyunzu na mag-ingat siya sa mga sasakyan at pinakawalan siya. Ngunit napansin ni Kyunzu na ang mga nararamdaman niyang ito ay nagbago na at ngayon mas mahal na niya si Mirai. Matapos ang lahat ng ito, nagsimula ring mag-ehersisyo si Kyunzu sa parehong sayaw na ginagawa ni Mirai noong bata siya. Hiniling niya kay Mirai na gawin ito, ngunit nahihiya si Mirai kaya't hindi na siya pinilit ni Kyunzu. Pagkatapos, ikinukonfess ni Kyunzu ang isang lihim. Nagalit siya kay Mirai, dahil ginagamit niya ang parehong pabango na ginagamit ng kanyang ina nung siya ay naging baliw, at ito ay sakta ng kanyang puso. Gayunpaman, ngayon ay sinabi ni Kyunzu na gustong-gusto niya ang amoy ng pabango ni Mirai at tanungin kung maaari siyang ihatid pa uwi. Ngunit mas pinili ni Mirai na mag-isa na lang, kaya naghiwalay sila. Ngunit bago magtapos ang gabi, nagtanong si Kyunzu kung maaari ba niyang makuha ang isang halik mula sa kanya gamit lamang ang kanilang mata. Ang relasyon nila ay nagbago ng ganap, at si Mirai ay naging labis na nerbiyosa sa bawat sulyap ni Kyunzu. Subalit, nahulog siya sa isang sitwasyon kung saan hindi niya alam kung paano mag-react at nagsimulang magtakaw ng pansin ang kanilang mga damdamin para sa isa't isa. Pagkatapos noon, ninais ni Soa na makipag-date kay Kim-soo, pero sinabi ni Kim-soo na ang puso niya ay abala na kay Mirai. Nang marinig ito, si Mirai ay kinabahan dahil papalapit na ang panahon ng kanilang pagkikita at hindi mapigilan ang pagtitig kay Kim-soo. Nasa isang sinehan sila at si Mirai ay hindi matahimik, hindi mapigilang tumingin kay Kim-soo. Ngunit nang tumingin siya sa tabi, may nakakita sa kanya at inisip ng ibang lalaki na siya ay nanliligaw kay Mirai. Kaya't siya ay nagulat at natamaan ng lalaki. Habang nagkakainan sila ng popcorn, nagtagpo ang kanilang mga kamay. Nang matapos nilang kumain, nagpunta si Mirai sa banyo at narinig ang isang babae na nagsasabi na ang nobya ni Kim-soo ay siguradong isang supermodel dahil napakaganda. Ngunit nang makita nila na siya pala ito, nagtawanan sila at naramdaman ni Mirai ang higit pang insekuridad. Dahil isang payong lang ang mayroon sila, sinabi ni Mirai na gamitin na lang ni Kim-soo ang payong. Pero hindi pumayag si Kim-soo at hinawakan ang kamay ni Mirai para mag-share ng payong. Habang naglalakad sila, nagsimulang magkabuntong hininga si Kim-soo at sinabi niyang nakipag-ayos siya sa ina niya at ito ay dahil kay Mirai. Nag-ikot ang mga mata nila at nagtagpo ang kanilang mga mata na may kasamang pagmamahal na para bang kayang magpatuyo ng ulan. Ngunit, nararamdaman ni Mirai ang insekuridad at nagdesisyon na manatiling magkaibigan lang sila. Samantala, sinabi ni Soa kay Mirai na hindi ito makatarungan na nagpa-opera siya. Kasi mas mahirap para sa mga natural na tao na makasama ang isang lalaki. Nagsimula nang mag-isip si Mirai na hindi siya karapat-dapat kay Kim-soo. Nagtagumpay si Kim-soo na kumbinsihin ang kanyang kapatid na makipagkita sa ina niya pagkatapos ng maraming taon. Pagkatapos ng maraming luha, muling nagkakasama ang kanilang pamilya. Ngunit nang subukang aminin ni Kim-soo ang nararamdaman niya kay Mirai, pinatigas ni Mirai ang puso niya at hindi siya pinansin. Tinanong ni Kim-soo kung bakit siya galit, ngunit hindi sumagot si Mirai. Nalaman ng masungit na boss ni Mirai na nagpa-opera siya sa mukha, at tinanong kung nagpa-opera rin si Kim-soo sa mga suso. Sinabi ni Kim-soo na wala siyang pasensya para sa ganong klase ng tanong at pinpunch ang boss na iyon. Kaya't siya ay nahulog at naiwan na nag-iisip. Nag-away sila sa harap ng lahat, at si Mirai ay nagtatangkang pahupayin si Kim-soo, pero masyado na siyang galit. Pinugbog niya ang boss hanggang sa kailangan niyang dalhin sa presinto. Dito, sinabi ng mga pulis na palalayain siya, ngunit kailangan niyang humingi ng paumanhin sa boss ni Mirai. Ngunit hindi kaya ni Kim-soo na humingi ng paumanhin dahil walang makaapekto sa kanyang mahal. Sinabi niyang karapat-dapat ang boss sa nangyari sa kanya. Matapos ang lahat ng ito, napagalitan siya ng boss at nalamang pinatanggal sa trabaho. Kinuha siya ng kanyang ina at si Mirai ay nagsimulang lumuha dahil parang ang lahat ay laban sa kanya.
Ngunit sinabi ni Kim Soo na nandiyan siya para sa kanya at hindi niya siya pababayaan na maglakbay mag-isa pa uwi. Nang tanungin ni Mirai kung bakit ganoon kabuti si Kim Soo sa kanya, hinawakan ni Kim Soo ang kanyang braso at ipinahayag ng buong puso na mahal niya siya. Ngunit itinulak siya ni Mirai at sinabi niyang imposibleng maging sila. Tinanong ni Kim Soo kung paano nangyari iyon kung ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kanya. Sagot ni Mirai, tanging bilang kaibigan lamang siya para kay Kim Soo, hindi dahil hindi siya mahal, kundi dahil ang kanyang puso ay sugatan pa at puno ng insekuridad. Napalungkot si Kim Soo sa sinabi ni Mirai at nagbago ang kanyang kalagayan. Hindi siya tumingin kay Mirai sa paaralan at ipininta pa ang buhok niya ng ibang kulay. Nagtaka ang lahat kung ano ang nangyari sa kanya. Samantala, sinabi ni Soa kay Kim Soo na gusto siya, ngunit sumagot si Kim Soo na puno siya ng galit at hindi siya magiging kasintahan ni Soa. Sa huling pagkakataon, si Soa ay tumalon sa mga braso ni Kim Soo at nagmakaawang mahalin siya. Ngunit sa eksaktong sandali, dumating si Mirai, tumakbo at huminto sa gitnang ulan, ramdam ang sakit sa kanyang puso. Pinrotektahan siya ni Kim Soo gamit ang payong at sinabi na hindi siya interesado kay Soa. Ipinahayag ni Kim Soo na si Mirai lamang ang mahal niya. Ngunit si Mirai ay tinanggihan nito muli sapagkat natatakot siyang pagtawanan siya dahil sa kanyang hitsura. Ngunit sinabi ni Kim Soo na hindi mahalaga kung anong sasabihin ng iba. Ayaw ni Mirai na muling maranasan ang takot na mawalan ng respeto, kaya't pareho silang umiiyak sa ilalim ng ulan, may pusong sugatan. Sa paaralan, sinabi ni Kim Soo na maghihintay siya hanggang magbago ang nararamdaman ni Mirai. Ngunit alam niyang mahirap dahil tuwing tumitingin siya kay Mirai, parang ang mga mata nito ay apoy na nasasaktan siya. Samantala, inimbitahan ni Goyun si Mirai sa isang date at inamin niyang gusto siya. Pero tinanggihan siya ni Mirai dahil ang puso niya ay para kay Kim Soo. Sinabi ni Mirai na humihingi siya ng paumanhin dahil alam niyang ang sakit na ma-reject, pero kailangan niyang sundin ang kanyang puso at ang puso niya ay para kay Kim Soo. Nang makita ito ni Kim Soo, lalo siyang nainis. Dahil dito, nagsimula siyang mag-inom ng sobra at hindi nakayanan, naging amoy alcohol siya sa trabaho. Napansin ng lahat, kaya't pinaamo siya ng kanyang ina at pinakiusapan siyang tigilan ito. Sa harap ng lahat, sinabi ni Soa na gusto niya si Kim Soo at humiling na itigil na ang obsession kay Mirai. Pero sinabi ni Kim Soo na hindi siya magiging kahan ni Soa at mahal pa rin niya si Mirai. Si Mirai ay nagulat at napagtanto na lahat ng ito ay isang plano ni Soa na iwasan silang maging magkasama. Hindi dahil kay Kim Soo, kundi dahil hindi niya kayang makita ang isang babae na maganda at sikat tulad ni Mirai. Si Mirai ay nahirapan at nalaman na si Soa ay may obsession sa pisikal na kagandahan, kaya't ginagawa niyang malungkot ang buhay ng iba. Sa wakas, napagtanto ni Mirai na karapat-dapat siya sa pagmamahal ni Kim Soo, kaya't sinabi niyang gusto niya ito. Kim Soo siyempre ay natutuwa at mahalin siya. Sinabi ni Kim Soo na dapat ba nilang hawakan ang kamay ng isa't isa. At sumang-ayon si Mirai. Sa huli, naging magkasintahan sila at tuwing magkikita sila, sumisilip ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Palihim nilang pinananatili ang kanilang relasyon, ngunit sa klase, patuloy nilang pinapalitan ang mga mensahe ng pagmamahal. Habang nagdi-dinner sina Mirai at Kim Soo, nagdesisyon si Mirai na kailangan niyang pumunta sa banyo dahil sobrang init. Ngunit dumating ang mga kaibigan ni Kim Soo at para hindi siya madiskubre, sinabi ni Kim Soo na kumakain lang siya mag-isa. Pareho silang bumili ng mga face mask para makalabas sa publiko nang hindi matutuklasan, pero napansin nilang hindi ito epektibo, kaya't lalong nalungkot sila. Dahil dito, lumapit si Soa kay Kim Soo upang agawin siya, pero sinabi ni Mirai kay Soa na maghanap siya ng sarili niyang nobyo. Sa wakas, inamin nila sa buong paaralan na sila ay magkasama. Nang magtuloy-tuloy na, si Mirai ay kinakabahan dahil mayroon silang date sa bahay at hindi niya alam kung paano kikilos. Nadapa si Kim Soo at nasaktan, kaya tinulungan siya ni Mirai, nilagyan siya ng tubig at naghanap ng yelo. Ngunit hindi gusto ni Kim Soo na umalis siya, kaya't niyakap niya siya mula sa likod at sinabi na mahal niya siya. Bigla na lang may narinig silang kakaibang tunog. Si Kim Soo pala ay nagluto ng cake para kay Mirai bilang birthday surprise. Sinabi ni Mirai na siya ang pangunahing hiling sa buhay niya at pagkatapos ay nagpunta sila sa lumang paaralan ni Mirai kung saan siya binubuli. Dito, natuklasan niyang naroon pa rin ang pangalan niya na nakadrawing na may ulo ng baboy at lahat ng masasamang alaala ay muling bumangon sa kanyang isipan.
Ngunit ngayon, andyan si Kim Soo sa tabi niya upang suportahan siya at magbigay ng pagmamahal. Naglaro si Kim Soo ng basketball kasama ang mga bata, at si Mirae ay todo ang cheer. Sinabi niya na masaya siyang magkita sila sa paaralan at magkakilala. Pagkatapos, nagpunta sila sa sinehan at isang lalaki ang nagsabi na hindi sila dapat maghawak-hawak sa publiko. Ngunit sumigaw si Mirae at tinanong ang lalaki na tumahimik. Tumahimik ang lalaki dahil natakot siya kay Mirae, akala niyang papatayin siya. Nagdesisyon si Mirae na ipagpatuloy nila ang kanilang pagmamahalan ng walang takot at Kim Soo ay nagsabi na siya'y matapang. Habang papalapit si Kim Soo kay Mirae upang amoy-amoyin siya, tinanong ni Mirae kung maaari silang magtungo sa bahay niya. Ngunit nang makita ni Kim Soo na magkasama sila sa loob, nahirapan siya. Hindi alam kung makikipag-usap pa siya kay Mirae o alisin ang mga damit nito. Kaya't nag-ayos siya at kumuha ng inumin. Habang nagbibihis si Mirae, in-upload ni Kim Soo ang isang larawan ni Mirae noong bata pa siya. Sinubukan kunin ni Mirae ang larawan at nagkaroon sila ng away. Habang nag-aaway sila, muntik na silang maghalikan. Ngunit sa huli ay nainis si Mirae kay Kim Soo. Tinanong ni Mirae kung paano siya mamahalin ni Kim Soo. Kung nakikita niya pa ba ang hitsura niya noon. Sumagot si Kim Soo ng mga magagandang salita. Ikaw ay ikaw, hindi mahalaga kung paano ka noon. Ang puso mo ang nagpagusto sa akin. Dahil dito, pumayag si Mirae na ipakita ang larawan ng 3 segundo. Nang ibalik niya ito, inisip ni Mirae na baka maghiwalay sila. Ngunit sa halip ay hinalikan siya ni Kim Soo ng isang matinding halik na pumasok sa puso ni Mirae. Tulad ng isang alon ng pagmahal. Nagpatuloy ang kanilang halikan at si Mirae ay nagtanong kung dapat na ba silang matulog sa kama. Namagtaka si Kim Soo. Sinabi ni Mirae na nagkamali siya ng pagkakaintindi at ang ibig niyang sabihin ay matulog lang. Sumang-ayon si Kim Soo na maging tagapag-alaga ni Mirae hanggang sa makatulog siya. Nang mag-isa na si Mirae, tumalon siya sa saya, parang nanalo sa lottery. Pumasok si Kim Soo sa kwarto ni Mirae upang muli siyang tignan at bigla na lang tumawag ang ina ni Mirae. Si Kim Soo ang sumagot at hindi maintindihan ng ina ang nangyayari. Tinanong ng ina kung siya ba ang nobyo ni Mirae at proud na sinabi ni Kim Soo na oo. Nang malaman ng ama ni Mirae, pinaalalahanan siya na may mga camera sa bawat kwarto at kapag siya ay lumapit ng kahit 1 sentimetro sa katawan ng anak, malalaman nila. Naisip ni Kim Soo na baka hindi siya tanggapin ng mga magulang ni Mirae, ngunit sinabi ni Mirae na mamahalin siya ng mga magulang niya tulad ng pagmamahal nila sa kanya dahil nakikita nila na siya ang nagpapasaya kay Mirae. Sa kalaunan, nagkaroon ng viral ng intimate photos ni Soa sa internet at napansin niyang may isang misteryosong lalaki na sumusunod sa kanya. Lalo siyang nataranta, ngunit ang stalker ay nahuli siya at isinara ang pinto para hindi siya makatakbo. Nahulog siya at ipinakita ang isang bote ng asido upang wasakin ang mukha ni Soa. Sa kabila ng lahat, nakapagtanggol si Soa at binigyan ng flying kick ang lalaki. Laking gulat ni Soa nang malaman na ang bote ay puno lang ng tubig. Kaya tinangkang mag-suicide ni Soa, ngunit pinigilan siya ni Mirae. Nagdesisyon si Mirae na itigil na ang paghahambing ng kanilang kagandahan. Pinaliwanag niya kay Soa na hindi ang kagandahan ang nagpapasaya sa tao, kundi ang mga bagay na nangyayari sa loob. Ang mga tunay na relasyon, mga tapat na kaibigan, at pag-aalaga sa puso ay mas mahalaga kaysa sa mga filter sa Instagram. Ang mga ito ang magpapabighani sa iyong buhay. Matapos ang ilang araw, gumaling si Soa at nag-sorry sa mga taong nasaktan niya sa nakaraan. Nang magbalik sila sa klase, pumasok sila ni Kim Soo bilang mga bayani at pumasa sa kanilang mga exams. Nagsimula si Kim Soo magtrabaho bilang waiter at habang binibisita ang kanyang kapatid at mga kaibigan, hindi sila makapaniwala na siya ay sobrang gwapo. Si Kim Soo ay may suot na t-shirt na may nakasulat na may girlfriend at pinanggit na rin nila ang kanilang pagsusuot na magkaparehong hoodie. Hindi natandaan ni Mirae ang birthday ni Kim Soo, kaya nagkunwari siyang galit si Kim Soo. Pero sa huli, nagplano siya ng isang sorpresa na nagsisilbing birthday gift. Pinakanta siya sa harap ng maraming tao at nag-post sila para sa isang larawan na puno ng kaligayahan. Habang tumitingin sa tanawin, sinabi ni Mirae kay Kim Soo na noong una ay palaging tumitingin siya sa kagandahan ng iba. Ngunit ngayon ay hindi na ito mahalaga. Nagbahagi si Kim Soo na ayaw niyang mag-asawa dati dahil sa problema ng mga magulang niya. Ngunit nang makilala siya, siguradong gusto niyang magpakasal at magkaroon ng mga anak.
Nagbigay sila ng isang masiding halik na nagpatibay ng kanilang relasyon at nagpalayo sa kalungkutan ng kanilang mga puso. Nalaman ni Mirae na ang kagandahan ay parang bulaklak na nalalanta sa paglipas ng panahon at tanging ang pagiging tapat ng iyong puso at mga salitang masalita mula sa mga mahal mo ang nagtatagal.